ko po At ang lahat, ito naman sa verse 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ano raw? Binigyan ng tanda sa noo at sa kanang kamay. Maliliitan niya at malalaki. Binigyan ng tanda sa noo at kanang kamay. Sino ba yan? O doon sa siya ang iyong pakinggan aral katoliko. Ang tandaan niya ng isang katoliko ay ang magtanda ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Tanda raw yan ng katoliko. Sa Biblia, tanda ng Antikristo yan. Pinatay sa krus. Ang krus si Kristo pinatay dyan. Pag-aari ng Antikristo talaga yan. Tapos ginamit pa. Napakasama po niyan Sa Apokalipsis 11:9 o 14:9. Sino mang tumatanggap ng tanda sa noo at sa kanang kamay, parurusahan araw at gabi magpakailan-kailanman sa dagat-dagatang apoy, sa nagniningas na supri at apoy. Nasa Biblia po yung 14:9. Napakasama po na manatili tayo sa Katoliko. Umalis po tayo dyan. Ako po, nakataya ang buhay ko sa Iglesia ni Cristo. Ito, pinagbabantaan ako, pero lalo po akong sisigaw, umalis po tayo sa Katoliko. Sa demonyo ang relihiyon na yan. Maghukom na po, oo. 40 bansa na lang. Mararating na lahat yan ng Iglesia ni Cristo. Ipangangaral na ang katotohanan. Sabi nga ni Kristo, para walang may dahilan ng tao, ipangangaral ang Iglesia ni Kristo, ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Pagkatapusan niya niyan, ang wakas ng mundo. Kaya inikayat ko po kayo. Kung dati po, medyo inaakit ko lang kayo. Ngayon, kumbaga sa tulog, ginuyog-yog ko na kayo. Huwag po kayong masasaktan. Ang ginagawa ko yan para wag na tayong matutulog dyan. Sana maantig ang ating puso. Natakot tayo sa Diyos. May Diyos talaga po. May Diyos talaga. Na kailangan paglingkuran. Pagka hindi ka naglingkod, parurusahan ka. Maglingkod ka man, mali ang paglilingkod mo. Parurusahan ka din. Ang bulag, pagka inakay ng kapwa bulag, isang hukay. Yan po, similitudes yan. Kung tawagin yan sa Biblia, similitudes. Isang metaphor yan. Ibig sabihin, yung walang nalalaman, yung ignorante sa aral ng Diyos, nadala ng mga ignorante rin sa aral ng Diyos, yung mga bulang propeta, isang hukay lang kayo. Kaya magsiyasat po kayo. Lalo na po kayo mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, magsiyasat po kayo. Ito po ang dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Kung naririnig nyo po ako, yan ang dahilan. Atulan nyo akong mali ako. Sige. Atulan nyo na hindi totoo yung mga paliwanag ko sa inyo. Yan po ang natutuhan ko kay kapatid na Felix Manalo. Tandaan po ninyo yan. Sabi nga sa Biblia ay talagang ang kapatid na Manalo ay pinararangalan at dinadakilaan niya ang kautusan. Yan po ang sinasabi ng Biblia kay kapatid na Manalo. Si kapatid na Manalo, laging maniwala kayo, wag sa akin kundi sa Biblia. Inuulit ko lang po yan. Hindi na po kailangan amon pa kayo sa amin. Kayong mga tagapagtanggol, hindi na kayo dapat umamon pa sa ministro. Kung sa akin lang, hindi na kayo pwede. Hindi po ako ministro. Noon pa po, ginagawa ko na ito. Yung mga defensor
Katoliko, yung St. Peter. Kilala po ako niyan noon. Buhay pa si Monsignor Abriol na pare. May mga aklat si Abriol. Meron din akong aklat niyan eh. Talibong, kikita mo ba yan? Oh? Yan, kaunti lang yan ha. Wala pa sa kalahati yan ng mga referensya ko. Paano nabuo ang Biblia? Talibong. Kung paano pagsasalin ng Biblia, kung alin ang mali. Ayan, babasahin ko sa iyo. Hindi ko pa nga yan nilalabas kay Soriano eh. Si Soriano puro kayabangan. Pagka sinabi, ay nagpuntaan niya ako sa London. May video pa siya ah. Yung anyang Codex Sinaiticus, yung Hebrew, yung original. Mayroon na niya ako niyan, binasa. Nagpa-video pa. At pakikita pa yun. Ayan na niya. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. At pakikita pa ng litra. Ako hindi napupunta sa London eh. Bubuklatin ko lang yan. Oh. 3 aklat ang mayroon ako niyan. Pati kung anong taon yan nasalin, kung anong taon, mayroon po ako. Ayaw ko lang kuhanin pa yan kasi si Soriano, pinakikita ko lang sa iyo Talibong, mga depensor Katoliko. Pag-aralan nyo munang maigi ang banal na kasulatan bago kayo umano. O pag-aralan nyo maigi. Alam nyo na yung aral ng Iglesia ni Cristo eh. Kasi puro kayo pasugo eh. Hindi naman katotohanan ang hinahanap nyo eh. Kundi, hanapan nyo yung akala nyo, mabubutosan nyo pasugo. Tapos ibibintan nyo sa iglesia. Putol-putulan niya. Ganun po talaga ang Biblia. Ang Biblia po, historical. Ito po masusumpungan nyo sa Biblia. Ito po, para marami na kayong matutuhan sa akin eh. Mahaba po ito. Kaya, paparti-partiyan ko po ito. Siguro mga 20 minutes bawat isang party o 15 minutes. Ang Biblia po, historical, historical, doctrinal, symbolical, metaphorical, parabolical. Ay, tandaan nyo yan, ha? Pagka-history po, tuloy-tuloy ang basa mo. Mr. Talibong, pakinggan mo ako para matuto ka. Pagka-history, tuloy-tuloy yan. Pagka-doctrinal, putol-putol yan. Kasi ang doktrina kasi yun eh. Aliwa, sa dito nga aklat kay Marcos, may nagtanong kay ilang Diyos. O babasahin lang kung ilan ang Diyos. Hindi naman kailangan basahin mo ano yun eh. Pagkatapos, sasabihin sa iglesia, putol-putulan niya. Yung iba rin na mga ignorante sa Biblia, kung minsan yan ang nababasa kong mga ano eh. Pagka-doktrina po, putol-putol talaga yan. Nasa Isayas po yan, 28 ng Isayas. Utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Kita mo na, kaunti-kaunti talaga, pagka-doktrina. At gano'n naman talaga eh. Bakit mo naman babasahin ang buong Biblia? Kung nag-uusap tayo eh, alimba, pinag-uusapan lang natin. Sino ang Diyos? Sila ng Diyos. Di yun lang babasahin ko. Sabi ni Kristo, isa ang Diyos, ang Ama. O bakit ko pa babasahin lahat? Kayo, kung ano-anong binabasa, lalo na si Soriano, kung ano-ano yung binabasa, para ilusot yung kasinungalingan niya. Eh, hindi naman yung lulusot kasi maliwanag na isa lang sitas eh. Iisa lang ang Diyos, ang Ama. Nakita nyo ba mga protestante, mga katoliko, mga tagapagturo dyan? Kayong mga kaanib, nadaya lang kayo. Iisa lang ang tunay na Diyos, yun ang Ama. Yun ang Diyos ni Kristo. Nasabi ni Kristo, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Sabi kay Magdalena, sabihin mo sa mga kapatid na ako'y aakyat sa aking Ama na inyong Ama. Sa aking Diyos na inyong Diyos. Aakyat ako doon. See? Ano pang didiskusyonin ninyo? Kaya lang, talagang ganun si Satanas. Pagka-espiritu ka ng Diablo, kampong ka ni Satanas, talagang lalabanan mo yan. Kasi hinulaan yan eh. Mangangaral na ibang Hesus na hindi namin pinangaral. See? Madadaya. At ilan ang nadaya ni Satanas? Buusan libutan. Universal. Catholics. Okay, no? Kita nyo na, ang dami ng pinaksa ako sa inyo. Ang dami nyong natutuhan. Talibong. Ikaw, ano ba yun?
Yung isang paring maliit, nalilimutan ko eh. Kasi sa dami kong paksa, minsan nalilimutan ko eh. Di ba? Oh, Attorney Lyaso. Hindi naman siya nagyayabang ako. Kundi gusto ko lang matanggap nyo yung totoo. Oo. Kayo po kasangkapan lang ng demonyo kayo eh. Sinungaling yun eh. Masakit po yan. Pero yan ang totoo. Kampun kayo ng magdaray at antikristo. Mr. Talibong, ha? Tandaan mo, ha? Ayan, o. Ayan, o. Kita nyo na, paulit-ulit ko na. Bakit? Para matanim na sa inyo, eh. Para medyo magpahinga naman ako. Kaya putol-putulin nyo ito, ha? Sinasamantala ko na yan kasi habang nasa bahay. Bawal lumabas, eh. Kaya, ngayon, isang ano lang to, isang teksto, pero puputol-putulin ko ito. Halo-halo na ito, ha? Oh. Meron akong binanggit ng mga protestante. Si Eliso Soriano. Kaya ikaw, Mr. Talibong, sisisihin ka kasi ikaw ang dahilan bakit naihayag ko ngayon. Pero pasalamat po kayo. Pasalamat po kayo at ginagawa ko yan. Biro mo, napakalinaw yung Talibong. Yung 666, tandaan mo hindi lamang hari yan, kundi nag-utos pa yan. Malilitan niya at malalaki, mayayaman at duka, pinag-inutusan na tanda ng kanang kamay ang unay sa noo. Katoliko po yan eh. Parurusahan po yung tumatanggap ng tanda sa noo. Maniwala po kayo sa akin mga kaibigan Katoliko. Magsasat po kayo. Siyasatin nyo kung totoo sinasabi ko. Ito masyado na po itong vulgar. Sinasabi ko na sa inyo. Parurusahan po yan. Hindi po ako natatakot, hindi po ako nahiya. At yan po'y totoo talaga. Katoliko po ang nakalaan sa dagat-dagat ng apoy. Mga protestante, anak na lang po yan. Mga born again, mga anak na lang yan. Tingnan mo si Soriano, si Talibong, magdidiskusyon daw. O, yung Soriano naman, kasi yun din eh. Akala mo kung sinong marunong. Ngayon, inamon siyang tumawag raw sa chatboard nila. Hindi naman sinagot yung Darwin at saka yung Talibong. Ngayon, si Soriano, kasi gano'n naman talaga yun, mayabang yun eh. Ngayon, tinanggap yung hamon niya, hindi naman sinasagot. Bakit? Anong dahilan? Si Soriano kasi anak lang ng Diablo yan eh. Kumbaga sa kampon lang yan eh. Ang talagang baluarte ni Satanas, yang Catholics, yang Roma. Yan po baluarte ng demonyo yan. Mga anak na lang yan. Kaya hindi pwedeng lalaban itong lahi lang eh. Lahi eh. Kaya hamunin nyo ang hamunin, Talibong sa Darwin. Yan, gaganda pa nyo. Kasi ito takot ito, Soriano eh. Takot ito. Ganun lang yan eh. Kunwari si Satanas, maglalaban yan. Pero Satanas din yan. Kaya tingnan nyo, ayaw lumaban sa inyo eh. Kasi kumbaga sa kuhan ito, pinaka-general lang yung Papa sa Roma. Pinaka-general yan ni Taning. Ito, mga kuhan lang to, mga, kumbaga sa mga anghel lang ito. Kaya takot ito. Yan ang maunawaan nyo, Talibong. Pero sa akin, Iglesia ni Cristo po ako eh. Iglesia ni Cristo po kayo. Hindi ko kayo uurungan. Ngayon, kung sa personal, ako naman gusto ko totoo eh. Sa personal kasi, pwede. Bakit hindi? Kaya lang napapansin ko, hindi kayo dapat patulan sa personal. Hindi kayo dapat patulan eh. Unang-una, kung ano-ano na lang sinasagot ninyo. Pagkatapos, magpuprograma kayo at kung ano-anong pagdaraya, panlulukong sasabihin nyo. Kaya, yung hindi nakapanood ng debate, ang akala kayo ang tama, kayo ang hindi. Biro mo. Ang linaw na yung Biblia mo, inimprenta mo eh. Idinagdag mo yung Katoliko, tapos kakatulan mo. Basta niya nabasa. Ay, nako, pagdaraya yan. Hindi lahat nababasa sa Biblia ay totoo. Kaya mali yung paratang mo na kanina. Ulitin ko kasi sinabi mo, paborito yan, yung lamsa. Mali ka dyan. Paborito kami, yung tamang sali niya sa 20-20 years na. Tama yun. Mali yung iglesia ng Diyos, kundi iglesia ni Kristo yun. Bakit? May sariling dugo yun eh. Tinubos sa sariling dugo.
Nakita mo yan, talibong? Ay yung Lamsa version, mayroon kang mababasa rin dyan na Diyos si Kristo eh. Eh bakit? Si Lamsa, Diyos si Kristo eh. Lahat ng protestante, Diyos si Kristo eh. Tandaan mo yan eh. Yan ang mga nagsalin ng Biblia. Kaya, ayan, kung minsan eh, halo-halo na mga kapatid, mga kaibigan. Halo-halo na ito, marami ko yung matututuan sa akin. Ngayon, napakadami yung natutuan. Kaya lagi nyo lang panuorin yung video ko. Mapupunta kayo sa langit. Sumunod lang kayo. Mag-aral kayo ng mabuti, punta kayo sa Iglesia ni Cristo magsasal. Ayan po, tamang daan, oh. Oh. Eh ako, pinanunod ko lagi yan. Kita mo, nasa background ko, oh. Oh, ayan, oh. Si Michael Sandoval. Oh. Ayan, oh. Kita nyo na? Si Parba. Oh. Oh. Eh, ayan, oh. Oh, si Parba, saka si Michael. Ako, oh, pinapaksa nila. Magsiyasat po kayo. Oh, yan, yung mga ano ni Soriano yan. Tinan mo, hindi makasagot sa akin sa YouTube. Ngayon, binabantaan ako. Isang bala lang daw ako, isang bala lang ako. Naku, salamat. Pag namatay akong Iglesia ni Cristo. Salamat. Ang tanda ko na eh. Ang tanda ko na eh. Sobra-sobra na rin to eh. Eh, ang Panginoong Kristo, biro mo, 33 years old lang. 33 years old lang. Namatay siya, hindi nagpag-asawa. Lahat yung buong buhay niya, ginamit sa pagmimisyon. 33 years old lang. Ngayon ako, sobra eh. Times 2 na yan. Mahigit pa sa times 2 yan. Kaya, sapat na siguro. Kaya hindi ako natatakot. Babantaan nyo ako. Kayong mga Iglesia ni Soriano. Ikaw na live of truth. Truth. Oy, kuha yan. Cybercrime yan. Mas mataas pa yan sa libelo. At huwag mong sabihin hindi ka matutuntun ng NBI. Magtago ka na kung saan mo gusto. Masama po yan. Criminal kwan yan. Treat. Diniditreat mo ako. Yata isang bala lang ako ha. Para kang si Fernando po eh. Wala kayong iniwang kay Daniel Rason. Fernando po rin tawag ko niyan eh. Isang araw lang. Yung pelikula niya isang araw. At alam mo sabi ni Daniel Rason, ni Fernando Rason, ginugulpi siya. Nakatali. Eh, medyo haluan natin ng comedy. Ginugulpi siya. Ang ibunan niya, talian mo pakpak, hindi makakalipad. Fernando po talaga eh. Ang ibon mo na niya, talian mo pakpak, hindi makakalipad. Isang araw ka lang. Si Daniel Fernando Jr. yan. Pagkatapos sabi nung kalaban niya, samamuan niya, ikaw may sabi niyan. Dialogue na naman ni Kristo yun. Naku, itong si Daniel Rason talaga. Lahat ginagaya dialogue eh. Tapos ako ngayon babantaan nyo, isang bala lang ako. Nako, pagkakalooban na ng Diyos nyo, sabi nga ni Duterte. Kay Duterte, bilib ako eh. Pagkakalooban na ng Diyos, nandoon na. Pag hindi, kahit ka natutulog, hindi ka na magigising. Tandaan nyo yan. Kaya, yung mga bata, nakalagay doon yung 666. Maliit, malaki, tinatandaan ng krus yan. Nag-uumpisa yan sa pagbinyag. Alam nyo ba, kung tingnan nyo pare, gaganon sa lawayan, lalawayan yan. Gaganon yan. Pupunasan yung ilong ng laway. Kukrusan ng laway. Yung ilong. Ngayon, huwag kayong magpabinyag. Baka mahawa yan ng coronavirus, pare. Alam mo pa ginagawa? Kaya nakalagay doon maliit, malaki, binigyan ng tanda sa note ka ng kamay. Sa kumpel, mababasa nyo doon sa Aral Katoliko, siya ang yung pakinggan. Ang kinukumpilan, sabi ng pare, kinikintalan kita sa cross, kinikintalan. Talagang tinatandaan yan.
Pagka di Kwaresma, kawawa, naglalagay dito ng abo kayo. Antikristo po yan. Parurusahan po yan, hindi po yan ikababanal. Dagat-dagata nga po yan, impyerno yan. Maski yung purgatorio, walang purgatorio niya. Hindi kayo mapupunta sa purgatorio. Panloloko lang yon. Kaya dun sa ulan ni Pedro, ipangangalakal kayo. At sa Apokalipsis, yung Antikristo, pati kaluluwa ng tao, ipangangalakal. Biro mo, ha? Lalahatin ko na ngayon. Kasi sasamantalain ko na ito para isang record lang puputol-putulin ko. Kaya yung tanda ng Antikristo na sanot ka ng kamay, Katoliko po yan, Papa sa Roma yan. Pati mga bata, hindi lamang yan laway, igaganon sa ilong. Ihingahan pa yan. Kung basahin nyo sa aklat, ang paraan, ang seremonya sa pagbinyag ng bata. Hindi nyo lang napapansin eh. Ha? Kasi labag sa sanitasyon yan eh. Pagkatapos, yung bata, ihingahanan niya ng parehan. Ha, ha. Samyuin mo. Masarap bravo eh. Oy, Atty. Llaso, paano kaya nyo i-refute yan? Saan kaya mababasa sa Biblia na hihingahan mo? Lahat na po ngayon. Uubusin ko na po lahat yan eh. Biro mo. Kaya ngayon, ay wag na kong magpabinyag. Mahahawa lang ang mga sanggol nyo. Mahawa ng coronavirus yan ang mga pare. Yung laway, hihingahan yan. Yan na. Talibong. Balik naman ako kay Talibong. Kaya wag po kayo magagalit sa akin. Ito po maaring alos-sauli na. Kaya panuorin nyo lahat para marinig nyo lahat ang mga refute ko. Ano po? Nako, biro mo yan. Ang binyag ngayon, ang alam ko yung binyag ngayon, 2,000. Binyag ngayon. Walaan niyang dibigong kilos na di mahihing upa, sabi ni Rizal. Talibong, sagutin mo ito. Binyag 2,000. Yung kasalan niya 5,000. Yung anyang, naku, iba't iba yan. Iba't iba. Padasal, 1,005. Yung pabisa, 1,005. Padasal sa sementeryo, per head, 500. Kasi tatako, nasa purgatorio yung patay mo. Tingnan mo sa sementeryo, nandun yung patay. Wala sa purgatorio. Kasi invento lang po yan, purgatorio yan. Talibong! Wendell Talibong! Lagot kayo sa akin talaga. Yan po ang mga dahilan. Bakit? Pasensya na kayo, kantsaw lang sa akin. Ang sinasabi ko po sa inyo, yan ang pinakadahilan ba't ako umalis sa Katoliko. Bakit ako umalis sa Katoliko? Yan po ang dahilan. Kaya, kuminsan po parang kala nyo nangyayam. Hindi po, gusto ko kayong akitin. Nasisiyahan lang ako sapagkat nakapagre-record ako ngayon dito sa bahay. Kaya minsan mayroon din nagawang maganda itong coronavirus sa akin. Kasi biro mo, mahaba-haba ang record ko ngayon. Halos isa't kalating oras na. Hinalo-halo ko na yan. Si Soriano hanggang ngayon hindi sumasagot sa akin yan. Pero sinagot na si Darwin. Sinagot na lahat. Kahit isang man lang si Soriano hindi maano. Sinagot na niya lahat. Mas